narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nakauwi ng ligtas kamakalawa sa Pilipinas ang huling batch na binubuo ng 14 na Pilipinong repatriates mula Gaza. May isang Pilipino na lang ang naiwan doon na voluntaryong nagpaiwan. Bibigyan naman ng assistance ng Department of Foreign Affairs sa mga pamilyang dumating sa Pilipinas para makapagsimula ng panibagong buhay sa bansa. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ng Philippine Coast Guard ang inilabas na pahayag ng China na itinaboy nila ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR mula sa Scarborough Shoal. Binanggit sa Chinese State Television na itinaboy ng Coast Guard ng China ang isang barko ng BFAR na sinabi nitong iligal na pumasok sa sinasabi nilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nagpapatrolya pa rin ang BRP Datu Sanday o Sanday sa Bajo de Masinloc. Hataw Balita ngayon. Tiniyak kahapon ng bagong halal na Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto na patuloy na pagtitibayin ng kanilang bansa ang matibay na alyansa sa Pilipinas. Ibinahagi nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pag-uusap sa telepono ang kanyang interes na makipagtulungan sa Marcos administration para mapag-igi pa ang bilateral relations ng dalawang bansa. Sa huli, sinabi nito ang kanyang pagnanais na makipagkita ng personal kay PBBM sa lalong madaling panahon. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ni Senator Juan Edgardo Sani Angara na siya ang namumuno sa subcommittee na tumatalakay sa Resolution of Both Houses o RBH6 na nananatili ang target ng Senado na ipasa ang panukala ng hindi lalagpas sa Oktubre. Ayon sa Senador, layo ng nasabing plano na maisabay ang posibleng plebisito sa 2025 elections. Maasang mga senador na matitigil na ang bangayan ng mga mambabatas sa Senado at Kamara kasunod ng sinabing posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa takbo ng panukalang economic chacha. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Philippine National Police na handa sila sa inaasahang pagdating ng mga politiko sa dalawang malaking rally na isasagawa sa Manila at Cebu sa darating na linggo, February 25. Ayon kay Philippine National Police Chief P.Gen. Benjamin Acorda Jr., bagamat magpapatupad sila ng maximum tolerance, hindi mag-aatubili ang kanilang mga tauhan na umaksyon kung kinakailangan. Hindi rin niya palalampasin sakaling may manawagan na pag-aaklas laban sa pamahalaan kahit na ito'y ginawa dahil sa bugso ng damdamin. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ng Philippine National Police ang pahayag ni Apollo Kibuloy na may sabwatan umano ang Pilipinas at Estados Unidos para ipadukot siya at ipapatay. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, wala rin silang natatanggap na impormasyon tungkol sa banta sa buhay nito. Gayunpaman, siniguro naman ng pambansang pulisya na bibigyan nila ito ng seguridad kung hihingi ito ng tulong. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ ang dalawang inilabas na alert list order laban sa pinatalsik na kongresistang si Arnie Tebes. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, mas mapadadali ang pagtugis kay Tebes sa pamamagitan ng nasabing alert list orders dahil malilimitahan nito ang kanyang kilos. Sa pamamagitan din anya nito makatutulong ng Pilipinas ang ibang mga bansa para siya'y maaresto. Wala pang inilalabas na pahayag si Tebes ukol dito. Hataw Balita ngayon. Ibinigay ng Commission on Elections o COMELEC sa loan bidder na Miro Systems ang Automated Election System Project na nagkakahalaga na mahigit 17 billion pesos para sa 2025 national and local elections. Ayon sa COMELEC, naibigay ng South Korean joint venture ang lahat ng hinihingi nila para sa nasabing proyekto. Dagdag nito, nakatipid aniya ang komisyon sa nasabing kontrata ng nasa 800 million pesos na gagawin naman nilang savings. Hataw Balita ngayon.
Ipinahayag ng Department of Education o DepEd na hindi required ang mga private school sa bansa na ipatupad ang gagawing pagbabago sa school calendar ng mga public schools. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na hindi nila ito gagawing mandatory sa mga pribadong paaralan ang inilabas na Department Order na tapusin ang school year 2023-2024 ng mas maaga nang hindi lalagpas ng May 31. Nakatakdang simulan sa public schools ang school year 2024 to 2025 sa darating na July 29, 2024 at magtatapos sa May 16, 2025. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng United Nations na lubhang nakaapekto sa milyon-milyong tao ang nagpapatuloy na gera ng Russia sa Ukraine. Ayon kay UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk, nakahihindik ang naidulot na pinsala ng pananakop ng Russia sa bansang Ukraine. Halos magdadalawang taon na ang nakararaan simula bukas February 24. Nananawagan si Turk para sa masusi at malayang investigasyon para sa lahat ng human rights violations upang mabigyang hustisya ang mga biktima. Hataw Balita ngayon. Ayan, James at Noel, malalaki itong ating mga balita dito sa ating bansa. Partikular na itong pagtanggi ng PCG na sila itinaboy ng China, yung barko ng BFAR dito sa WPS, Noel at James. Oo, amigo, kakaiba yung balita na yan. Hindi ko rin, personally, syempre, hindi natin alam kung totoo ba talagang itinaboy sila ng China eh. Pero what will be the reason kung bakit niya itatanggi? Kung totoo bang itong tinanggi sila, di ba? Ito ba ay para sa isang kapakanan ng peace in order na maiwasan na yung pag-aaway ng Pilipinas against sa China? O, di natin masabi, pero let's give them the benefit of the doubt. Ano bang masasabi mo dyan, Noel? Oo nga, matagal na rin kasing nagkakaroon talaga ng mga usapan dyan sa bahagi na yan ng West of Philippine Sea. At ayan nga, sinasabing itinaboy, nilabas nila sa China television. Pero syempre, pakikinggan pa rin natin kung ano talaga yung pahayag pa rin ng Philippine Coast Guard. Yan, tinatanggi na itinaboy sila. At syempre, sa Pilipinas naman, so sa bahagi ng mga sa Coast Guard natin o sa barko natin sa Pilipinas, alam naman natin kung saan yung ating jurisdictions. At yan kasi matagal na nagiging issue at sana nga hindi na rin masyadong amigo at James, magkaroon pa ng mas malaki pang usapin tungkol dyan dahil alam natin na ang West of Philippine Sea ay bahagi pa rin ng teritoryo talaga ng Pilipinas. Kaya wala rin naman karapatan ng China na itaboy tayo dun sa within the jurisdiction ng ating West Philippine Sea, amigo. Oo, wag na lang mauulit. Yung pagka tinataboy ang ating mga barko, ginagamitan ng water cannon. Nakikita ang solusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipagkalakalan sa ibang mga bansa para umasenso at umunlad ang ekonomiya. Binigyang diin ng Pangulo kahapon sa harap ng mga miyembro ng Filipino Chamber of Commerce of Honolulu at Honolulu City Council Trade Mission sa Malacanang ang maaaring maging ambag sa ekonomiya ng trade mission ng Hawaii sa Pilipinas. Patatandaan na ilang hakbang na ang isinulong ng Marcos administration para mapaluwag ang foreign investments, kabilang na ang utos dito sa Kongreso na amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution na inaasahang magbibigay daan ng mas maraming pamumuhunanan. Pakinggan muna din ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The only way forward in terms of the economy in the Philippines and for that matter for the rest of the world is trade. For our part in the Philippines, what we have been trying to do is to make the investments or the exchanges easier. So that it is more transparent, more accountable, and in terms of cost as well. I mean, all of these, the supply chain problems that we've been encountering around the world. Hataw Balita ngayon. Ikinatuwa ng ilang senador ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
na Senado ang nararapat nangunguna sa panukalang amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Kasunod nito, hinimok ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Kamara na i-adapt o pagtitibayin na lang ang kanilang counterparts sa House of Representatives ang ipapasa nilang bersyon ng Economic Charter Change o CHA-CHA. Para kay Senator Jinggoy Estrada naman, dapat sumunod ang Kamara sa pahayag ng Pangulo. Pakinggan natin ang mga pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Jinggoy Estrada. Gagawin namin lahat para maging transparent and of course, napag-usapan namin economic provisions lamang para hindi controversial. We are very supportive, but not with the RBH 7, which says that we have to vote jointly. We have to vote separately because the essence of bicameralism will not be enforced if that's the case. Nag-ikot sa Mindanao Region si Vice President Sara Duterte upang tingnan at kamustahin ang kalagayan ng mga sundalong sugatan dahil sa pagtatanggol sa bayan. Pinuntahan din ng Vice Presidente maging ang kanilang mga naulilang kaanak ng nakaburol pang mga sundalo. Ayon kay VP Sara, una niyang pinuntahan ang mga sugatang sundalo sa Davao City, kasunod ang bayan ng Lala, Lanao del Norte at Iligan City. Nagpunta rin ito sa Camp Evangelista Station Hospital kung saan naroon ang 4 na sundalong sugatan nitong linggo lang sa isang enkwentro sa Lanao del Norte at ilan sa kanila ay galing sa Caraga Region. Naisumano ng pangalawang Pangulo na magpasalamat sa mga ito sa serbisyong ibinigay nila sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Karon po ang nakabangon at kaayo na utabang sa akong kaso nahanglan na maipakita nato sa ilahan na we value their service to our country. Ayon pa kay VP Sara, magbibigay din siya ng kaunting tulong pinansyal sa mga naturang mga sundalo. Pagkatapos sa Cagayan de Oro City, tutungo naman ang pangalawang Pangulo sa Prosperidad, Agusan del Sur. Hataw Balita ngayon. Sinagot na ng lokal na pamahalaan Pandan sa lalawigan ng Catanduanes ang mga aligasyon tungkol sa ginawang pag-apply ng 155 million peso loan ng naturang bayan sa Development Bank of the Philippines o DBP. Planong gamitin ng lokal na pamahalaan ang nasabing loan para sa karagdagang development fund ng kanilang bayan. Si Lea Tanyon humahataw. Hataw Balita ngayon. Matapos ang pagbabatikos ng mga constituents sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Pandan sa Catanduanes dahil sa pag-apply nito ng 155 million peso loan sa Development Bank of the Philippines, sinagot ng local government unit ang isinagawang press conference ang mga issue tungkol sa nasabing malaking halagang loan sa bangko. Gagamitin umano ang perang uutangin para sa pagpapatayo ng sanitary landfill, pagtatayo at pag-upgrade ng water system at pagbili ng iba't ibang heavy equipment. Ayon kay Raul Teberara, ang municipal mayor ng Pandan, ang mga proyektong ito ang solusyon sa pangunahing problema sa kanilang bayan na kailangan nilang tugunan. Subalit hindi umano sapat ang pondong nagmumula sa national government dahil sila ay nasa 4th class municipality lamang. Mati-kutabi yung pangangaipon ng Pandan. Kaya ang basura, siguro mahiling yan. Kung minsan igwang nang dakalat yan na mga sako-sako, igatapok lang sa mga gilid ng pangpang. Dahil dahil kaming sabudan. Sa tubig naman, igwang kitang magagayon na source, pero dahil nato natatap. Kaya yun yung atong pangaturugan na magkaikang kita ng malinig na tubig dito sa Banwaling Pandan. Tiniyak din ng alkalde na hindi maapektuhan ng pagbabayad ng kanilang utang ang pagpapasahod sa mga empleyado at pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan sa kanilang bayan dahil kukunin ang pondo nito sa 20% Economic Development Fund. Yung 20% na yun, Economic Development Fund yun, na dahil masisakripisyo yung ibang mga serbisyo
sa ibang pondo na para sa tao. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan ng Pandan na kaya nilang bayaran ang kanilang uutanging pera. Yung net borrowing capacity po, the national government po ang nagdi-declare. So, ibig sabihin, protected po to. Hindi papayag ang national government or the MDFO per se na uutang ang isang LGU na hindi nila kayang bayaran. Kaya nandun tayo sa net borrowing capacity. Lea Tenyon, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Malaking epekto ngayon sa mga katutubong dumagat at ang mga magsasaka sa bayan ng Doña Remedios Trinidad sa Bulacan ang nararanasan nilang kawalan ng supply ng tubig sa mga kabundukan at sa kanilang mga pananim na dulot ng epekto ng nararanasang tagtuyot o El Niño. Bilang tugon, ipatutupad ng Department of Social Welfare and Development ang Lawa at Binhi Project para sa pangangailangan ng mga apektadong mamamayan sa nabanggit na mga lugar. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita ngayon. Isa si Mang Roberto Villavicencio sa mahigit 100 magsasaka sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan, na apektado ngayon sa naranasang tagtuyot o El Niño. Sa halip na kumita siya ngayong tag-araw ay hindi siya makapagtanim ng gulay at prutas dahil sa kawalan ng tubig. Mga bundok po kasi malayo po sa tubig. Pag ganitong tag-araw po, natutuyo na po yung mga maliliit na mga sapa. Ito rin ang problema ng mga katutubong dumagat sa DRT. Ayon kay Rogelio Villarama, ang tribal governor ng DRT, karamihan ng mga katutubo ay nakatira sa bundok at malayo rin sa bayan. Kaya kapag walang tubig ay mahihirapan silang bumuhay ng mga pananim. Bagaman po at ito ay hindi laging nadadaanan ng mga sasakyan, para pong malaking nagiging epekto na po sa amin pong mga pangkabuhayan yung pagkakatuyo ng tubig. Kaya kung maaari po na yung lahat ng kahilingan ng bawat mga pamayanan o barangay patungkol nga po sa mga patubig, ay yun po yung isa sa pangunahing inihingi po namin ng suporta sa ating pong kinaukulan. Para maibsan ang pagdurusa ng mga katutubong dumagat at magsasaka sa DRT, nilagdaan kahapon, February 22, ang isang Memorandum of Understanding sa Barangay Kalawakan para sa pagtatayo ng Lawa at Binhi Project ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ang iba't ibang ahensya. Magkakaroon po tayo ng El Niño, no? At gusto nating matulungan ng ating mga kababayan. Isa na nga po dito ang ating mga dumagats na nandito po sa Kalawakan. At ganun din yung mga farmers po natin na in case man po na magkaroon tayo ng El Niño dito sa ating rehiyon, ay handa po sila dahil through sa ating programa na Climate Change Adaptation Program, magbibigay po kami ng cash for work. Ito po yung gagamitin po nila para po mapagpatuloy ang ating proyekto. At hindi lang po sa DSWD, is a convergence strategy rin po dahil kasama natin ang mga iba't ibang ahensya at ang suporta po ng World Food Program. And WFP is providing all the technical support and implementation support to DSWD for this flagship program. Well, specifically hand tools that and also protective equipment, gear that these people need to work in the field, that kind of things. Taong 2023 nang ipatupad ng pamahalaan ang Project Lawa at Binhi ng DSWD. Ang Bulacan ang isa sa 50 probinsya na target pagkalooban ng nasabing proyekto sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang paggamit ng high-density polyethylene fish cages. Layunin ng hakbang na gawing sustainable ang proyekto sa pamamagitan ng pagsasagawa ng monitoring at resource assessment at pagbibigay ng technical at management training para sa mga mangingisda at cage operators. Si Danny Munar, humahataw! Hataw
Balita ngayon. Kasalukuyang nakikipagtulungan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa National Irrigation Administration o NIA Protected Area Management Board ng Biodiversity Management Bureau at sa lokal na pamahalaan ng Pantabangan sa Nueva Ecija para isulong ang paggamit ng mga high-density polyethylene fish cage. Ayon kay Pantabangan Aqua Park Project Focal Person Joseph Betara, ang paggamit ng high-density polyethylene cages ay flexible, malakas at matibay kumpara sa mga alternatibo tulad ng kawayan at GI pipe at mas praktikal na mga opsyon para sa mas mahusay at pangmatagalang paggamit. Nag-aambag din anya sa magandang resulta ng ani ang paborableng sukat at kalidad ng tilapia kung saan mahigit 400 kilo neto ang inani ng BIFAR Region 3 sa Pantabangan Aquaculture Park Project. Nagsilbing culmination ng research space ang nasabing ani kung saan layong palawakin ng BIFAR ang paggamit ng high-density polyethylene fish cages upang mapataas ang produksyon ng tilapia sa reservoir. Ang parke na itinatag ng BIFAR Region 3 noong 2022 ay kasalukuyang mayroong 24 na unit ng HDP fish cages na magpapalakas ng lokal na produksyon ng isda hindi lamang sa lalawigan kundi sa buong Central Luzon. Bahagi ito ng mga programang pangisdaan ng ahensya upang tugunan ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng paggamit ng mga maliliit na water impounding projects at iba pang open water resources tulad ng dam at reservoir. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon. Hindi ibig ni State Premier Roger Cook na maranasan ng estado ng Western Australia ang mga shooting incident na nangyayari sa ibang bansa. Dahil dito, ipinapanukalang ipatupad ang mga bago at pinakamahigpit na batas tungkol sa pagmamayari ng firearms sa lugar. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Nakatakda ang Western Australia na maging kauna-unahang estado sa bansa na maglalagay ng cap o limit sa bilang ng baril na maaaring ariin ng isang mamamayan sa ilalim ng mas mahigpit na gun laws. Ayon sa isinusulong na batas ni Western Australia State Premier Roger Cook, magkakaroon ng mas mahigpit na licensing at storage requirements sa pagmamayari ng baril sa estado. Kailangan ding sumailalim sa compulsory training at health checks ang mga may baril, gayon din ang mandatory disqualifying offenses. Layunin din ng batas na gawing moderno ang gun licensing sa Western Australia habang mas binigyang halaga ang kaligtasan ng publiko kaysa ang karapatang magmay-ari ng baril. Pahayag pa ni Mr. Cook, dumaan sa consultation process ang batas. Kabilang sa hindi maapektuhan ng mga pagbabago ang farm owners na gamit ang baril sa bukid, club members na lumalahok sa sports, at recreational hunters na umaayuda sa landowners laban sa mga peste. Sa mga hindi papasa upang makapagmay-ari ng baril, naglaan ang state government ng 64.3 million Australian dollars o 2.36 billion pesos para sa isang firearms buyback scheme na nagsimula na noong Miyerkules, February 21. Tatagal ang programa ng 6 na buwan o hanggang maubos ang pondo. Naniniwala ang Alana and Madeline Foundation, isang charity organization na naglalayong maging ligtas ang mga bata mula sa karahasan, na makatutulong ang mga bagong batas sa kaligtasan ng publiko mula sa gun violence. Mapabababa rin ito ang akses ng mga kriminal sa mga nakamamatay na armas, bagamat marami pa ring pagbabago ang kinakailangan. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng pag-aalala ang Union na kumakatawan sa mahigit 7,000 rail workers sa buong Canada tungkol sa kanilang kaligtasan. Kasunod ito ng nangyaring 3 sunod-sunod na banggaan ng mga pangkargamentong tren sa British Columbia sa Canada sa loob lamang ng 2 buwan. Si Erica Luzong, humahataw! Hataw Balita ngayon. Daan-daang derailments, runway trains, sunog at pagsabog ang nagaganap taon-taon sa Canada. Ayon kay Union Public Affairs Director na si Christopher Monette, mapanganib ang mga ganitong aksidente sa Riles. Noong Biyernes, 2 miyembro ng union ang nagkaroon ng injuries dahil sa nangyaring derailment malapit sa Revelstoke, British Columbia.
Bumangga ang sinasakyan nilang tren sa isang nakahintong tren sa mainline track at sa kasalukuyan, patuloy pang iniimbestigahan kung paano ito nangyari. Ayon sa Union, nais tanggalin ng employers ang lahat ng safety critical rest provisions sa collective agreement na critical naman sa public safety. Una na rito ang pagtaas ng sahod at improved work-life balance na schedule gaya ng predictable day offs ng mga manggagawa. Sa kabila ng mga issue sa kaligtasan at labor disputes, patuloy pa rin ang mga empleyado ng CN Rail sa pagtutok sa kanilang kaligtasan habang nagtatrabaho. Nagbabala ang Teamsters Canada na maaaring magkaroon ng strike kung hindi sila magkakaroon ng kasunduan sa rail industry operators. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Punta naman tayo sa Toronto. Sa kauna-unahang pagkakataon na italang mas marami na ang bilang ng millennials kaysa baby boomers sa Canada, batay sa statistics. Inaasahan namang sa pagitan ng 2038 at 2053 ay mas dadami ang bilang ng Generation Z kaysa millennials. Mula sa Toronto, Canada, may umahataw na balita. Si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon. Jenny, ano ba ngayon ang average age sa Canada? Well, nasa 41.6 years ang average age dito sa Canada as of July 2023, kumpara sa 41.7 years noong 2022 batay sa Statistics Canada. Ito ang kauna-unahang pagbaba ng edad ng Canadians mula 1958 at mas marami na nga ang bilang ng millennials kaysa baby boomers dito sa Canada. Kadalasang problema ng iba't ibang bansa ang aging population dahil marami na sa baby boomers ang magre-retire at kalaunan ay maaaring magkaroon ng epekto sa healthcare needs at taxes ng gobyerno. Bilang solusyon, kasama sa plano ng gobyerno ng Canada ang pagkakaroon ng higher immigration upang maiwasan ang malaking bilang ng aging population. Bagamat nakatutulong itong masolusyonan ang labor shortage, nagkakaroon naman ito ng epekto sa housing, transportation at infrastructure dahil sa pagtaas naman ng populasyon. Sa iyo, Noel. Yes, Jenny, ano naman ang kasalukuyang plano ng gobyerno para patuloy na hindi magkaroon ng malaking population age gap? Noel, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng Canada ng immigrants. Sa katunayan, tatanggap ang bansa ngayon ng 485,000 permanent residents at 500,000 o kalahating milyon na permanent residents sa 2025. Milyon-milyon namang housing constructions ang planong isagawa ng Canada hanggang 2030 upang masabayan naman ang pagdami ng population ng Canada. Noel. Oo, at isa nga yan sa problema din ngayon dito sa Canada, yung housing. Sige, maraming salamat sa iyong update, Jenny Rico, mula sa Toronto, Canada, kung saan ang largest age group ay nasa 25 hanggang 34 years old. Hataw Balita ngayon. Magsisimula ngayong mid-2024 ang upgrade sa fiber network ng Singapore na inaasang aabot ng 10 Gbps. Maglalaan din ang bansa ng investment na 100 million Singapore dollars para sa planong network boost. Ito ang humahataw na balita ni Tracy Advincula. Hataw Balita ngayon. Matapos ang halos 2 dekada simula nang magkaroon ng unang nationwide broadband network investment sa Singapore, magkakaroon ito ngayon ng upgrade na aabot sa halos 100 million Singapore dollars o tinatayang 74.3 million US dollars. Pasisimula ng upgrade ng fiber network ngayong mid-2024 hanggang 2026. Layunin ng nasabing upgrade ang pagkakaroon ng higher speed na aabot sa 10 gigabits per second pagdating ng 2028. Tinatayang 10 beses na mas mabilis ito kaysa sa kasalukuyang ginagamit sa bansa na halos 1 gigabit per second service lamang. Ayon kay Singapore Deputy Prime Minister Lawrence Wong, malaki ang maitutulong ng upgrade para sa mass market access. Bukod pa rito, kaya aniya ng upgrade na sumuporta sa iba-ibang technology gaya ng artificial intelligence at immersive media na nakikita
balitang mas lalaganap pa sa mga susunod na taon. Inaasahan ang pakikilahok ng mahigit kalahating milyong sambahayan sa bansa upang mag-sign up para sa upgrade na ito. Nagpahayag din ng iba't ibang telecommunication service provider o telcos ng Singapore ng pagsuporta sa inisyatibong ito ng gobyerno. Ayon din sa pamahalaan, malaking tulong ang fiber network boost para sa pagpapanatili ng future-ready system ng bansa. Tracy Advincula, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin pong epekto ng easterlies o yung hangin galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean. Ito pa rin po nagdadala ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa at mga pag-ulan pa rin sa bahagi ng Mindanao. Samantala, ang northeast monsoon naman o amihan ay unti-unting imihihip dito po sa bahagi ng Taiwan at inaasahan sa mga susunod na araw, bababa pa ito at unti-unting lalakas dito sa Luzon hanggang sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. Samantala, base naman sa ating latest animation, wala tayong bagyo or low pressure area na minomonitor at mababa din po ang chance na magkaroon tayo ng weather disturbance hanggang sa katapusan ng buwan na ito. Sa ngayon po, pinakamaalon pa rin dito po sa may extreme northern Luzon hanggang 3.5 metro ang taas ng mga pag-alon po yan dahil sa unti-unting bumababa na northeast monsoon. Habang banayad ang katamtaman ng ang mga alon dito sa natitirang baybayin po ng ating bansa. At tulad ng nabanggit ko kanina, habang bumababa po yung ating northeast monsoon, posibleng malaking bahagi na rin po ng northern Luzon at ilang pambaybayin po sa may eastern sides ng central, southern Luzon and Visayas ang magkakaroon ng mga pag-alon hanggang sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. Ang sunrise natin ay 6:17 pa rin ng umaga at ang sunset ay 6:03 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison S. Tareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hinamo ng mga mambabata si Apollo Kibuloy na humarap na sa pagdinig ng Kamara at Senado. Kasunod ito ng kanyang mga inilabas na akusasyon na nakikipagsabuatan ang pamahalaan ng Pilipinas sa Estados Unidos para siya ay makuha at umano'y patayin. Tinulugsa rin ng House Solons ang naging pahayag nito laban sa kababaihang biktima ng umano'y pang-aabuso ni Kibuloy at ang pahayag nito na hinahabol siya ng mga babae dahil sa kanyang kayamanan. Pakinggan natin ang pahayag ni Apollo Kibuloy at House Deputy Minority Leader Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Harapin mo yung accountability mo, Pastor Kibuloy, with due respect, no? Wag ka masyadong filingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at pinagmamalaki mo yung kayamanan, 'di ba? So, yun po. Most wanted na ng FBI ito. Patuloy ang serbisyong isinasagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMNDA upang bigyan ng malinis na inuming tubig ang mga residente na naapektuhan ng nagdaang matinding pagbaha sa Davao Region at Caraga. Bagaman humupa na ang baha sa ilang mga lugar sa probinsya, pahirapan pa rin ang pagkuha ng malinis na inumin. Kaya naman, 6 na pong portable water purification machines ang dinala ng MMDA sa probinsya ng Agusan del Sur na kayang mag-filter ng hanggang 180 galon ng tubig kada oras. Tugon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng malinis at ligtas na inuming tubig ang mga nasalanta ng matinding pagbaha sa Agusan del Sur. Kabilang sa mga agad na serbisyohan ng mga bayan ng Talacogon, Bunawan at San Francisco. Hataw Balita ngayon.
Nasa 500 magsasaka na Agrarian Reform Beneficiaries o ARBS ang nagbebenta ngayon ng kanilang mga aning gulay sa murang halaga. Ilan sa mga tumatangkilik ng kanilang gulay ay ang mga tauhan ng Masbate Police Provincial Office. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsimula ng tangkilikin na mga kawani ng Masbate Police Provincial Office ang mga inaning gulay ng nasa 500 magsasaka na miyembro ng mga Agrarian Reform Beneficiary o ARB. Kabilang sa mga gulay na binebenta rito sa agraryo merkado ang talong, upo, sitaw at alugbati. Bukod pa riyan ang mga panangkap na luya, sibuyas at sili. Meron ding mabibiling pakwan, melon, saging, mais at kaimito na mabibili sa mas mababang halaga kumpara sa mga talipapa at pamilyang lungsod o sa merkado. Ang presyo ng talong 60 pesos ang kilo kumpara sa merkado na umaabot ng 80. Ang sili 70 pesos kumpara sa 100 pesos at gulay na sari-sari 20 pesos kumpara sa 40 pesos kada kilo. Gayon din ang per kilo ng melon na umaabot lamang sa 60 pesos per kilo kumpara sa pamilihan na 80 pesos. Itong ginagawa natin ngayon, simula sa araw na ito sir, mag-start ito silang mag-display dito, yung ating mga farmers. Last Monday, during our flag raising, nagkaroon ng MOA signing ng DAR, saka yung ating mga farmers na mag-display dito, pati ang ating provincial office, itong Masbate Provincial Office. So ito po ay pag-promote ng ating agricultural na development dito sa ating province. Bahagi ito ng nilagdaang Memorandum of Agreement o MOA nitong Lunes sa pagitan ng Department of Agrarian Reform at Masbate PPO para sa Agraryo Merkado Expansion Project ng Kagawarana. Layo nito na matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga aning gulay sa mga mamimili at huwag nang dumaan pa sa mga middleman na kinukuha sa mas mababang presyo. Ang sinabi sa amin ng taga-DAR sa naobserbahan nila sa mga farmers natin, sinasaluogan sila ng mga middleman, binibili ng parang mababa ang presyo, tapos ibinabalik sa kanila yung bayad na menos ang sa halaga, samantalang ang middleman natin ang kumikita. Yung ating actual na farmers na siyang nagtatanim at nag-aani noon ay kunti yung nakakabalik sa kanila. Tinutulungan na rin ng DAR ang mga Agrarian Reform Beneficiary sa pagdadala ng kanilang makalakal para maibenta sa mga residente sa agraryo merkado. 19 na samahan at kooperatiba na binubuo na nasa 500 magsasaka ang pumirma sa kasunduan na magbebenta ng mga gulay tuwing araw ng Huwebes sa loob ng Camp Boni Serrano. Nagsimula ang agraryo merkado ng Department of Agrarian Reform noong nakaraang taon na bahagi ng programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas at matulungan ang sektor ng agrikultura. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa darating na linggo na isasagawa ang Grand Float Parade and Competition ng 28th Panagbenga Festival sa Baguio City. Nasa 33 karosa ng mga makukulay at nagagandang bulaklak ang inaabangang paparada sa City of Pines sa taunang selebrasyon. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Isa ka ba sa dadalo at manonood ng Flower Festival sa linggo? Abay ihanda ng cellphone at cameras para sa pinakaabangan at kinasasabikang Instagrammable at makulay na parada ng mga karosa sa linggo February 25. Ayon kay Anthony De Leon, ang co-chairman ng Executive Committee ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated o BFFFI, aabot sa 33 floats ang makikibahagi para sa 20th Panagbenga Festival sa Baguio City. 14 na namumulaklak na mga karosa ang kalahok sa medium floral float category, 13 naman sa large floral float category at 3 small floats na kasing laki ng kariton na hinihila ng mga kargador sa public market. We usually average between 14 or 15 large floats, but since we opened the medium and small floats, we now have a total of over 33 floats. That's an historic record for participation for the float competition.
Kaya naman ang mga kalahok sa Grand Floral Float Parade Competition, puspusan na ang paghahanda. From afar, makikita mo kung gaano kaganda. From afar. But ang detalye na sinasabi mo is when you go near, how kung gaano pulido yung paggagawa. And yun nga sabi ko, carpet of flowers. 24 na grupo naman ang magtatagisan sa Creative Street Dancing Competition. Inaasahan na libo-libong turista at residente ang daragsa at mag-aabang sa pinakahihintay at pinakaabangang Grand Float Parade sa Linggo. Ayon kay Lieutenant Colonel Zacarias Dausen, hepe ng BCPO Traffic Enforcement Unit, lansyado na rin ang traffic sa Sabado at Linggo kung saan ilang mga kalsada ang isasara. We have these established control points. We have established control points outside the Central Business District, and we have also yung control points ng ating parade route. So yung control points natin outside the parade route, ito po yung sa main entrance ng city. It's the Cannon Road, located sa Nagilian, Marcos Highway, and dito po sa Pacdal Rotonda. Itong control point natin na ito yung magdadirect sa mga passing through vehicles na wag na silang padaanin dito sa Central Business District para hindi na sila madagdag doon sa volume ng sasakyan. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Nakaranas ang Japan ng mainit na temperatura habang taglamig sa bansa ngayong Pebrero. Nalampasan na nito ang mahigit sa 200 temperature records tuwing Pebrero ng mga taon. Ito ang mahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Sa loob lamang ng 3 araw ay umabot na sa 337 high temperature records ang nalampasan ng mga naitalang temperatura nitong Pebrero sa buong bansa. Ayon sa pahayag ni Saya Mori sa X na isang Japan Broadcasting Corporation meteorologist, nitong February 19 ay nakapagtala sa Tokyo Haneda Airport ng 73 degree Fahrenheit o 22 degrees Celsius na mas mataas ng 11.8 degrees Celsius kaysa sa average sa petsang iyon at siya rin ang naging monthly record. Dagdag pa niya, maging sa Akita na kadalasang nakararanas ng heavy snow tuwing taglamig ay nagkaroon ng zero snow depth ngayong buwan. Ang mainit na panahong ito ay nararanasan din naman sa iba't ibang panig ng mundo buhat na magsimula ang 2024. Samantala, ipinatutupad na ang total fire ban at naglabas na rin ng urgent weather warning sa iba't ibang estado ng Southern Australia dahil sa mainit, tuyot at mahangin na panahon sa lugar. Naglabas naman ng emergency warning sa Western Victoria dahil sa bushfire na tumupok sa nasa 45 ari-arian doon. Maging ang silangan ng Victoria, Australia ay nakaranas ng sakuna dahil sa rumaragas ang hangin na umiikot sa 130 kilometers per hour na siyang sumira sa mga transmission infrastructures, kaya naman higit sa kalahating milyong tahanan at businesses ang walang ilaw mula nitong Huwebes at 37 bahay ang nasira. Sa kabilang panig naman ng mundo, dito sa Estados Unidos, ilang araw na nakaranas ng pag-ulan ang Southern California ngayong taglamig. Ito ay nagdulot ng ilang rock slide kasabay ng mudslides na nagsara ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng lugar, kagaya ng Malibu Canyon Road, SR 150 at Bouquet Canyon Road. Sa kabila nito, nakahanda ang opisyales ng syudad sa pamamagitan ng Emergency Response Program na nakatalaga bago pa man tumama ang snowstorm sa estado. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mabot na sa mahigit 9,000 New Zealand nurses ang nagparehistro upang makapagtrabaho sa Australia sa nakalipas na 10 buwan na katumbas ng 12% ng kasalukuyang nursing workforce sa bansa. Sa kabila ito ng pagtataas ng sahod ng nurses sa bansa noong nakaraang taon na halos kapareho na ng sahod ng nurses sa Australia. Ito ang humahataw na balita ni Raquel Evangelista. Hataw Balita ngayon.
Bagaman itinaas na ang base pay rates ng Tefato Ora nurses sa bansa noong nakaraang taon sa halos katulad ng sahod ng Australian nurses, nananatili pa ring mababa ang sweldo ng nurses sa primary care o community clinics, kung kaya marami sa mga ito ang napipilitang lumipat sa Australia. Ayon sa Nursing Council ng New Zealand, nasa 9,511 verifications of good standing ang kanilang naibigay sa Australian Health Practitioner Regulation Agency o AHPRA noong nakaraang taon, kung saan 85% sa mga ito ay overseas trained nurses. Ayon kay Director of Nurses Organization Kerry Nuku, posibleng kumuha lamang ng New Zealand registration ang karamihan sa international nurses na ito upang makapagtrabaho sa Australia at hindi nakatungtong man lamang ng New Zealand upang magtrabaho. Ang mataas na sahod na maaaring umabot sa 117 New Zealand dollars o katumbas ng 4,045 pesos kada oras para sa nurses na ipapadala sa remote areas, free trans-Tasman travel, meal and entertainment allowances at sign-up bonus ang ilan sa alok ng nursing ads sa mga nurse na nais lumipat ng Australia. Kasabay nito ang iba't iba pang opportunities gaya ng professional development, trainings at magandang working environment na panghalina ng nursing ads sa ilang job websites. Raquel Evangelista, humahataw sa balita ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumate? Pwede! Namimiss ko kay Noel. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Magandang araw po mga kapatid. Ako po si John Mark Largosa. Ako naman po si Lorelei Largosa. Pag-ibig po at kapayapaan ang aming pagbati po sa inyo. Sabi po ay nandito sa Edmonton, Canada. Binabati po namin ang aming mga kapamilya diyan sa lokal po ng Kalasyaw, Pangasinan. Binabati ko po kayo. Aking mga kapatid po na nakalokal po diyan sa may Kalasyaw, Pangasinan, si Sheena Lorenzo, Lourdes Estabilio, ang kanila pong mga asawa, Byron Magdamit at Jericho Lorenzo po. Ingatan po nawa kayo at samahan po tayo sa ating paglilingkod. Salamat po sa Diyos. Ayan, at binabati natin ng happy birthday si GMJ Eusebio at shoutout po sa Bagong Barrio Toda sa Barangay 13, Zone 12 ng Bagong Barrio, Caloocan City na nakatutok palagi sa Hataw Balita ngayon. At happy birthday din po kay Belinda Apple Aquino at shoutout po sa lahat ng pasyente at bisita sa MCGI Clinic sa Marikina City ngayong umaga. At shoutout din po sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyan sa muling pagbubukas ng mass indoctrination ng MCGI sa darating na February 26, 2024 na po ito. Kung loloobin ay 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. At
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-23 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, February 23, 2024. Mula dito sa Maryland, USA, ako po si James Bontuyan. Ako naman po si Noel Poliarco mula sa Edmonton, Alberta, Canada. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at ng magandang umaga.